Magandang umaga po sa ating lahat. Muli po tayo manalangin. Ama, salamat po at kami dinako po sa lugar na ito ng napakagandang panahon, Panginoon. Answer prayer po sa aming prayer kagabi na magandang panahon para sa mga anak mo, Panginoon, sa araw nito sa aming pagtitipon. Salamat, Ama, sa pag-iingat mo sa bawat isa sa biyahe at salamat sa mga pagpapalang aming tatanggapin at patuloy na tatanggapin. Salamat, Lord. Pagpalain mo yung mga salita sa umaga ito at ako bilang lingkod mo, Panginoon, tulungan mo ako. Ito yung mga ipahagi ayon lang sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa ito. Dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Ang papagat po natin pag-aaralan niya, pinamagatan ko siya ng towel, hindi title. Bago po ako start, panoorin mo natin yung isang video ng aking video. Napakalaya tayo. Pinalaya tayo. Inundasyon ng Diyos. Maliwala pa ako nagsusuway sa Diyos matapos sa mga ginawa niya. Moises, ano na gagawin natin? Moises, ang Diyos ang magtuturo ng daan. Moises, bakit dito mo pa kami dinala? Ang Diyos ang nagdala sa atin dito. Sinabi ba ng Diyos kung paano tayo tatawin? Sa Diyos mo, Moses. Hindi na sila makakalitas sa atin. Hindi ko naniniwala kitang tinanda akong magiging katawasan namin. Nasasya namin kung paano ko sinanda ka mga kakawin. Pinalayo mo ang kamatayan sa aming mentuhan.
Iisa lang ang Diyos. At narito siya. Kasama natin. Magandang umaga po muli. Salamat sa Panginoon. Siya po yung Diyos natin pinaglilingkuran. Yung Diyos po nila noon, siya rin po yung Diyos natin ngayon. Nung sila ay masantis ng problema sa lugar na yun at sa kabila ay dagat, nagkabalik bundok at sa likod nila ay mga kalaban. Sa ating tao, wala nang solusyon. Pero sa Panginoon po, napakasimple lang. Gumawa ng kalsada ang Panginoon sa dagat. Kaya pong gumawa ng Panginoon ng paraan para tayo ay pagpalaan. Para tayo ingatan, bigyan ng daan para papunta sa lupang pangako ng Panginoon. At tingnan natin na bago gumawa ng paraan ng Panginoon, nandun yung mga kalaban. Para ipamukha sa kalaban na mayroong itong Diyos. Sabi ni Moises, Paraon, hindi ikaw ang Diyos. Nag-iisa lang ang Diyos. At narito siya, kasama natin. Purihin ang Panginoon. Bakit po tayo manghihina at panghihinaan sa ating paglilingkod sa Panginoon? Kung tayo tinawag ng Panginoon, sabi ko nga, pag tinawag ka ng Panginoon, hindi ka panghihinaan. Pag ikaw ay pinili ng Panginoon, sigurado, iingatan at iingatan ka ng Panginoon. Pero kung ikaw ay pinili, magkaiba po yun. Pag pinili po, tuloy-tuloy po ang paglilingkod sa Panginoon. Ipagdaanan ka man, gagawin at gagawin mo ang ipinagagawa ng Panginoon. At makapangyarihan po ang ating Diyos. Dapat hakbangan natin yung ipinagagawa ng Panginoon. Hindi po ba siya, may pera ka wala. Pag sinabi ng Panginoon, yan po ay kanyang tutuparin. Ang pamagat ko na itinamagatan ko po itong tawil hindi teped. Marami po sa atin na naglilingkod na kung minsan, pag mayroon ng titulo, hindi na makapag-serve. Pero ang sabi ng Panginoon sa John 10 verse 12 hanggang 15, nahugasan ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang sinuot ang kanyang balabal, ito po yung pinamunas niya, yung towel, at nagbalik sa kinaupuan niya, sinabi niya sa kanila, naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Sabi sa 13, tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ganun nga ako. Sabi po sa 14, kung ako ang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng isang halimbawa upang inyong tularan. Yun po ang halimbawa na ibinigay ng Panginoon sa ating paglilingkod. Hindi po titulo ang sinasabi ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, maglingkod kayo. Hindi ko na po pakahabayin kasi mga pastor naman kayo lahat para madali lang po kasi alam niyo na yan. Gusto ko lang ipakita at sabihin sa bawat isa na ang paglilingkod po natin, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Panginoon na siyang maggagayad sa atin, iingatan tayo ng Panginoon, pagpapalain tayo ng Panginoon, gagabayan tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa. Sabi ko nga, sa paglilingkod natin sa Panginoon, ito po yung tunay na yaman. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, sabi ko nga sa kahapon sa aming gawain, na napakabuti ng Panginoon na tayo ay ordinaryong tao pinili ng Panginoon. Marami naman dyan sa labas, mga nakabarong, nakatoksido, attorney, matataas ang tungkulin. Bakit hindi sila ang pinili ng Diyos? Salamat sa Panginoon dahil ordinaryong tao tayo ay naisama tayo. Nabigyan tayo ng pagkakataon ng papaglingkod sama. So, salamat sa Panginoon. Itong isang malaking privilege sa atin. Kaya, yung pinagkatiwala niya sa atin, gawin natin ng mas, kumbaga may pagmamalaki tayo ng Panginoon. Morning Star. May pagmamalaki tayo ng Panginoon na ibinigay. Di ba tayo bilang magulang, pag may anak tayo na iwanan natin ang isang gawain at nagawa niya yung tama, binibigyan natin ng reward. Sa Panginoon po, yung binigay niya sa atin na part na ating dapat ginagawa, pag nagawa natin ng tama, may reward po tayo sa Diyos. At ang sabi po sa Lucas 14 verse 26 hanggang 27,
Sabi niya diyan, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Sabi ko sa 27, ang hindi magpasa ng sarili niyang cross at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. So yun po, kasi di na po sa tao bilang pamilya ang mahalin ang anak, magulang, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung higit silang minamahal mo kaysa sa akin, hindi ka pwedeng maging alagad ko. Maging sa iyong sarili. Kasi kung lagi natin ititipin ng ating sarili, may nararamdaman ako, hindi ako pwede. Meron akong maraming excuse ang tao. Tinanggal ng Panginoon yun. Kung maglilingkod ka sa Kanya, dapat hindi ka sa excuse mo. Dapat go ka sa Panginoon. Yun ang sabi ng Panginoon, diba sa 27, ang hindi magpasa ng sarili niyang cross at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Ang sabi ng Panginoon. Alala ko tuloy yung kwento doon sa 10 magkakaibigan na may pasang cross. Ang sabi nung isa, medyo madaya, nasa pinakahuli siya, kada malayo-layo na binabawasan niya yung cross. Ang pagdating doon sa pinakapintuan, napapasukan nila, yung palang cross na yun, yung pinakasusi doon. Paglapat niyang gano'n, hindi na eksakto, hindi nakabukas. Siya lang ang hindi nakapasok kasi binawasan niya yung cross na kanyang pasan-pasan. Sa araw-araw po tayo may cross na pinagdadaanan. Sa araw-araw tayo po ay may pinagdadaanan, may ginabagtas tayo sa buhay natin na ibinigay ang Panginoon sa atin na dapat natin mapagtagumpayan. Sabi ko nga, yung asawa ko, cross yan. Araw-araw, dapat mapagtagumpayan mo yan. Diba? Sa buhay po natin, maraming cross ay binibigay ng Panginoon, huwag mo itong babawasan. Kasi ito yung nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng tatag, nagbibigay ng tagumpay sa bawat isa sa atin. Naalala ko isang lugar na malamig at may 4 na magkakaibigan. Tumawid sila doon, ngunit yung dalawa ay nagsarili. Yung dalawa ay yung ginawa ng isa, pinasan niya yung isa, palit-palitan sila. Ang nakatawid lang yung may pasan. Kasi lumalaban yung katawan niya sa lamig at nakarating siya sa dulo. Sa buhay po natin, pag wala kang pinapasan, na kaya nga kuminsan, meron tayo pinagdadaan ng problema kasi kailangan mo to. Kailangan mo itong pasanin. Sabi ko nga, di ba, yung mga nag-gym, bakit di maganda yung katawan? Pagpunta nila, bubuhat ng mga 10 kilos at pag-uwi, ang sakit ng katawan, iinom ng mga alaksan, mawawala, kinabukasan, babalik-ulit mag-i-exercise ulit kasi lumalaki yung kanya. Sabi ko nga, pag may pagsubok, lagi kong sinasabi, pag may pagsubok, kainin mo. Pag parating ang pagsubok, sige, pumasok ka, lumapit ka, kakainin kita. Aalmusalin kita. Tanghalian ka sa akin. Kasi bawat pagsubok na pinakain mo, lumalaki ang iyong pananampalataya. Yan po ang pagkain ng ating pananampalataya, yung mga cross na ibinibigay ng Panginoon sa atin, kaya tayo nagiging matatag. At ang sabi ko sa Lucas 9 verse 1 hanggang 3, malapit na po. Tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at karapatang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Isinugod sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbabago ng anuman sa inyong paglalakbay kahit tungkol, balutan, tinapay sa lapit o bihisan man. Salamat sa Panginoon. Bago tayo inuutusan ng Panginoon, binibigyan ka ng kapangyarihan. Kumpleto po magbigay ang Panginoon. Binibigyan ka ng kapangyarihan. Lagi niya sinasabi, huwag kang magdadala kahit ano. Ibig sabihin, sa daraanan mo, bawat biyahe mo, bawat paglalakbay mo, may nakalaan na pagpapala. Hindi ka magkukulang kahit kailan. Hindi mo sasabihin, Lord, paano ako pupunta ron? Hinahanap mo na agad yung blessing, hindi ka pa kasusunod. Kahit sa mundo natin, magtrabaho ka muna bago ka bayaran. Ang mundo natin kasi, to say is to believe, sa Panginoon po, believe muna. Maniwala muna tayo para makita natin yung pagpapalang gusto ibigay ng Panginoon. May kabaliktaran po. Pero alam po ninyo, napakabuti po ng Diyos sa buhay natin. Dahil kumpleto siya pag nag-utos. Pag siya may binigay sa iyo, mayroong binibigay na ng Panginoon ng mga pangailangan mo. Hindi po nagkukulang ang Panginoon. Huwag kang magdadala kahit ano. Pagpapalain ka ng Panginoon. Kasi habang may dala ka, nagtitiwala ka sa sarili mo, hindi sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ang sabi ko sa Matthew 20 verse 28,
Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang maglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Yan po yung sa example na ibinigay ng Panginoon sa atin na talaga po tayo ay dapat maglingkod. At ang sabi po sa last verse, last na po ito, 12, sa John 12:24, pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa, ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Pakikurot po yung katabi niyo. Buhay pa ba? Patayin niya na. Dapat po tayong mamatay sa ating mga sarili. Kung tayo nabubuhay pa sa ating sarili, ang sabi ng kanyang salita, pakatandaan ninyo, hanggat hindi mahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa, ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Hanggat tayo ang naghahari sa buhay natin, hanggat tayo ang nasusunod, hanggat tayo ang nagkukuman sa sarili mo, hindi ka magtatagumpay at hindi ka mamumunga at hindi mo makakamit ang binibigay ng Panginoon para sa iyo, hindi mo ito matatanggap. Kaya salamat sa salita ng Panginoon. Alam ko po na lahat ay ito'y alam na natin at lahat ito ay nakaunawaan natin. Pero ang napakahalaga po, yung puso at isip natin nakatuon sa Panginoon. Salamat po sa kanyang mga salita. Hindi ko na makahabain pa dahil alam ko naman, alam nyo na ito lahat. Salamat sa Panginoon. Tayo po yung panalangin. Father God, salamat Panginoon sa pagpapalang ito na iyong mga salita, Panginoon. Naunawaan namin, Lord, yung kahalagahan ng pagsunod namin sa inyo, Father God. Pagpalain mo, Lord, ng bawat isa at kabayan, Panginoon. Salamat, Lord, pagpalain mo ang gawain ito, Panginoon, hanggang sa kami makapagtapos. Ito po, amin dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you.